magbabasa ng mga comics. Muli natin buklatin ang makulay na kabanatang ito ng ating kabataan at kasaysayan. Hashtag Flashback Friday muna tayo mga kapuso. Ano ang paborito mong comics noon? Superman comics ang paborito kong basahin. Superman at Wonder Woman. Itong Giant Size X-Men #1. Kuya Kim, ano nga ba yung kauna-unahang comics na iginuhit ng isang Pilipino? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang comic strip na ginuhit ng isang Pinoy ay ang The Monkey and the Turtle na published sa London noong 1889 at ang gumuhit nito ay si Dr. Jose Rizal. Si Kyle, bata pa lang, libangan na ang pagbabasa ng mga comics. Ang laking bagay nakatulong sa pag-aral paano magbasa as early as 4 to 5 years old. Back in the day kasi hindi lahat may pera, hindi lahat makakabili ng funny comics. Majority, ang tawag nila is arkila. Ang kanyang koleksyon ng comics, bida sa pinatayo niyang museum. Pag akyat mo dito sa museo ng kahapon, ang unang makikita mo is yung wall ng arkila ng funny comics. Wow, it's a trip back memory lane agad. At kung akala nyo, wala nang halaga mga lumang Pinoy comics, aba, collector's item na pala ito ngayon. Si Alvin nagbabuy and sell ng mga classic comics. Yung mga comics ko po ay binibenta ko lahat po ito sa online. Pinakamataas kong nabenta yung Filipino Classics na 1950s. Nabenta ko siya ng 2,500 yung isang piraso. Minsan meron sa akin dumarating na comics na alam kong nagkaroon ako noon mismo. Nung maliit ako, tinatabi ko yung memories priceless ba? Nung 90s, yung usual po na binibili comics na kilala ng lahat ng mga bata. Ito po yun, yung funny comics. Ang kilalang kilala dyan dito noon, si Combatron, Tomas and Colas, Planet of the Apes, Kenkoy, Filipino Comics. Ang pinakaunang Pinoy comic character naman ay si Kenkoy. Ang kanyang buong pangalan ay Francisco Kenkoy Harabas. Siya naman ay binigyang buhay sa Liwayway Magazine noong 1920s pa ni Tony Velasquez, ang ama ng Tagalog comics. Unti-unti nawala ang interes sa mga Pilipino sa Pinoy comics noong 1990s dahil nauso na ang mga American comics pareho ng DC, Marvel at ang Japanese manga. Dito rin nauso ang radyo at ang mga Pinoy serye. Dahil sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, nag-iba na rin ang libangan natin mga Pilipino. Pero may isang website na nagsusulong para mapanatiling buhay ang sining ng paggawa ng comics, ang penlab.inc. PenLab started during the pandemic, yung group na, yung Carabao Collective. And then they invited a lot of creators to have their works uploaded dun sa website nila. It's free online, merong comedy, merong action. One of the goals of PenLab is to have young readers to actually read comics produced by Filipinos. Kung ngayon meron ng mga apps o website para manood ng pelikula o makinig ng music, alam niyo ba kung saan noon ang takbuhan ng mga gusto magbasa ng comics? Lalo na yung mga tight ang budget. Ganito dinidisplay ang mga comics noon, nakasampay sa labas ng mga tindahan. Ang mga walang pambili, nag-aarkila na lang o nagre-renta ng mga ito. 10 lang, mababasa mo na noon ang paborito mong comics. Sabay balik kapag natapos mo lang basahin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.